Pag-uusapan natin ngayon si Stephen Curry at ang kanyang net worth nitong 2025, hindi mapagkaila na si Steph Curry ay umukit na ng kasaysayan sa mundo ng NBA na meron na siyang historic na ginawa, na yung iba kailanman hindi na mabura at isa siya sa dahilan kung bakit naging mas matunog ang larangan ng basketball sa buong mundo. Sa kanyang buong season nakamit niya na ang mga matataas na parangal tulad ng 4 na NBA titles, isang Finals MVP, isang Clutch Player of the Year, 10 All-Star Game selections, 4 na All-NBA First Team nods. At ang isa sa pinakatumatak sa kanya ang kanyang paghari sa 3-point shot, isang the great shooter in NBA history, nalampasan niya na si Ray Allen at siya na ngayon ang humahawak para sa unahan ng listahan. Sa ngayon natin alamin o tingnan ang kanyang net worth ngayong 2025. Ang superstar guard ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay walang alinlangan na isa sa mga kilalang atleta sa henerasyong ito. At ayon sa mga source si Stephen Curry ngayon ay may estimated net worth na $240 million, mayroon pa siyang 2 season na natitira sa isang kontrata na magpapanatili sa kanya hanggang sa 2026 hanggang 2027 season. Nagsimula siya ng 4 na taong extension na nagkakahalaga ng mahigit $215 million noong 2022 hanggang 2023 season, na binayaran siya ng mahigit $48 million na sweldo. Sa 2025 hanggang 2026 season, ang huling season ng extension na ito, kikita siya ng halos $60 million. At ayon sa listahan ng Forbes noong 2022, si Stephen Curry ay pumasok sa number 5 sa listahan ng mga atleta na may pinakamataas na sahod sa mundo. Habang pumunta naman tayo sa pangalawa nating pag-uusapan. Natupad nga ng Minnesota Timberwolves ang pagkuha nila kay Donte DiVincenzo. Noong nakaraang season naging matunog ang pangalan ni Donte DiVincenzo sa Wolves. At sa ngayon natupad na nga nakuha nila si Donte DiVincenzo na may kasamang pang Julius Randle, ngunit ang kapalit nito si Karl Anthony Towns, na napunta naman sa New York Knicks, ngunit para sa Wolves ay ayos lang dahil mas kailangan nila ang isang sharpshooter katulad ni Donte DiVincenzo. Meron pa namang silang Rudy Gobert na para sa kanila okay na ito kahit walang Karl Anthony Towns. Si Julius Randle ang pupuno sa pagkawala ni Karl Anthony Towns. Sa ngayon ang inaasahan nila para kay Donte DiVincenzo ay unti-unti nang tumatalab. Sa unang sabak ni Donte DiVincenzo bilang Minnesota Timberwolves ay hindi agad ito naging kampante dahil nga una pa lang at naninibago sa mga bagong kasama, ngunit ang paghihintay ng Wolves para sa kanya ay tila maayos na. Sa naging laban ng Minnesota Timberwolves kontra sa San Antonio Spurs, si Donte DiVincenzo ang isa sa nanguna para kunin nila ang panalo. Nakapagtala siya ng 26 points na gumawa ng 5 threes. Sa kanyang pagganap na punan niya ang inaasahan sa kanya, isang sharpshooter na tamang-tama dito sa Minnesota Timberwolves. Si Anthony Edwards patuloy pa rin ang pangunguna sa koponan at ang isang sharpshooter tulad ni Donte DiVincenzo ay malaki ang maiitulong para sa dagdag na opensa. Ang problema ngayon ng Minnesota Timberwolves ay unti-unti nang tinutupad ni Donte DiVincenzo, isang sharpshooter na malaki ang maiitulong sa kanila na ito ang kailangan nila noon pa man at mapa hanggang ngayon.